Nag-umpisa ang movie sa isang binatang nagngangalang Gao. Wala itong malay habang nasa loob ng sirang sasakyan sa ibaba ng bangin. Mula sa malayo ay pinagmamasdan ito ni Sing, isang babae mula sa isang tribo. Nang magising si Gao ay lumabas siya ng sasakyan at tinahak ang mabatong lugar. Nang makalayo ng kaunti ay lumapit si Sing at pinatulog si Gao gamit ang isang bato. 8 oras bago ang aksidente, ang gem hunter na si Gao ay sinamahan ng kanyang dealer na si Xiana at kanyang technician na si Qin. Habang nasa sidewalk ay napansin ni Gao ang 2 lalaki na nakatingin sa kanila. Na-realize niyang tila may masamang binabalak ang 2 ito. Nagpaalam si Gao kay Xiana at Qin at sumakay ng kanyang kotse. Tama nga ang kanyang hinala dahil sinusundan si Gao ng 2 lalaki. Binilisan ni Gao ang pagmamaneho kaya't nagkaroon ng matinding habulan na naging sanhi ng aksidente. Nang magising si Gao ay nakita niya ang sarili sa isang kakaibang tribo. Dito ang mga babae ang nangangaso upang may makain ang pamilya. Ang mga ama ang ilaw ng tahanan samantalang ang mga ina ang nagsisilbing mga sundalo at tagaprotekta sa tribo. Ang tribo na ito ay walang komunikasyon sa modernong mundo kaya't wala silang alam sa mga makabagong teknolohiya. Nabigla si Gao nang sabihin ni Sing na siya ang prinsesa ng tribong ito. Subalit hindi naniniwala si Gao at inakalang mga cosplayer lamang ang mga ito na may magandang setup. Tinawanan niya si Sing at ang mga babae sa tribo, bagay na ikinagalit ng magandang tribal leader. Bilang kaparusahan ay ipinakulong ni Sing si Gao sa isang kahoy na kulungan. Dito na naniwala si Gao na hindi mga cosplayer ang kanyang nakikita at nais nang bumalik sa syudad. Subalit ayon sa tribe astrologer na si Yunhe, ay hindi siya maaaring lumabas ng tribo kung walang pahintulot si Sing. Makaraan ng ilang oras ay nagmakaawa si Gao kay Sing na palabasin siya at dalhin sa kanyang sasakyan. Naawa si Sing at pumunta ang 2 sa sasakyan ni Gao. Habang naghahanap ng mapapakinabang ang supply ay nakita ni Gao ang isang metal bat. Pinaglaruan niya ito at hindi sinasadyang tinamaan nito ang ulo ni Sing. Naging dahilan ito upang mawalan ng malay si Sing at bumagsak sa batuhan. Sinamantala ni Gao ang pagkakataon upang tumakas, kinuha niya ang backpack at tumungo sa kagubatan. Makaraan ng ilang minuto ay tumagas ang gasolina mula sa tangke ng sasakyan. Ilang sandali pa ay napapaligiran na si Sing ng apoy. Nakita ng tribo ang usok at nagmadali ang mga itong tumungo upang apulain ang apoy. Mula sa gubat ay narinig ni Gao ang sigaw ng mga ito at nakonsensya sa kanyang pag-iwan kay Sing. Nagmadali siyang bumalik at binuhusan ang kanyang sarili ng tubig. Pinasok niya ang apoy at inilabas roon si Sing. Sa oras na makalabas sila ay sumabog na ang sasakyan, buti na lamang at nakatalon sila sa tubig. Sa sumunod na eksena ay nakabalik na si Gao sa tribo at nakita sa backpack ang kanyang cellphone. Pinatugtog niya ito kaya't natawag nito ang atensyon ni Sing. Nagmadaling pumasok sa kwarto ni Gao. Natakot si Sing sa kakaibang device na ito at sinubukang basagin ang cellphone. Buti na lamang at nakumbinsi siya ni Gao na hindi ito mapanganib. Ibinigay niya rito ang kanyang earphone at nakinig sa tugtog hanggang sa makatulog na si Sing. Inilagay ni Gao si Sing sa higaan at tiningnan ang mga gamit sa kwarto. Sa pagbabaka sakaling makakakuha siya ng mapa. Sa kanyang paghahanap ay nakita niya ang isang gemstone at nagdesisyong tanungin si Sing kapag nagising na ito. Kinaumagahan ay sinabi ni Sing na regalo ito ng kanyang namayapang ina. Gustong makuha ni Gao ang gem, kaya't nais niyang palitan ito ng kanyang mga noodles, libro at cellphone. Subalit hindi pumayag si Sing dahil ito ang pinakamahalagang gamit na meron siya. Na-disappoint si Gao at plinanong nakawin na lamang ang gem. Sa araw ring iyon ay sinabihan ni Sing si Gao na makipagkita sa kanya sa gabi upang sabay nilang pagmasdan ang mga bituin. Pumayag si Gao kaya't napangiti si Sing. Kinagabihan ay humiga ang 2 sa damuhan at pinagmasdan ang mga bituin sa kalangitan. Nagulat si Gao nang bigla na lamang sa pilitang tinanggal ni Sing ang kanyang damit. Mas lalo siyang nagulat nang sabihin nitong ang manood sa mga bituin ay magsiping ang ibig sabihin sa kanilang tribo. Nagmadaling tumakbo si Gao patungo sa tribo habang hinahabol siya ni Sing. Nagalit si Sing kay Gao at muli ay ikinulong siya nito. Nagpaliwanag si Gao na hindi niya alam ang ibig sabihin ni Sing kaya't nabigla siya. Sinabi rin niyang sa kanyang pinanggalingan ay nagpapahiwatig ng pagkagusto sa romantikong pamamaraan. Halimbawa nito ay ang pag-amin ng nararamdaman habang may snow. Naintindihan ni Sing ang sinabi ni Gao, subalit hinayaan pa rin siya nitong magpalipas ng gabi sa kulungan. Samantala, sinubukan namang hanapin ni Xiana at Qin si Gao subalit bigo ang 2. Narating ng 2 ang bangin kung saan naaksidente si Gao, ngunit wala silang mahanap. Ginamit ni Qin ang kanyang drone subalit bigla siyang nawalan ng kontrol at bumagsak ang kanyang drone.
Pag-uwi ng dalawa ay nakita nila si Lian, isang negosyante na mayroong kontrata kay Gao. Nakasaad sa kontrata na kailangang makipagkita si Gao kay Lian tuwing ika-5 araw. Kapag hindi niya ito nasunod ay magbabayad siya ng 60 milyon. Sa araw na iyon ay ika-13 araw nang nawawala si Gao, kaya't hinahanap na ito ni Lian. Nagsinungaling si Shanna kung saan ay sinabi niyang pumunta sa kagubatan si Gao at pabalik na rin ito. Hindi naniniwala si Lian at binigyan ang dalawa ng 2 araw upang hanapin si Gao. Samantala sa tribo ay dinala ni Sing si Gao sa gubat. Dito ay inamin niyang gusto niya si Gao, nais niyang magpakasal sila, at ibinuhos ni Sing kay Gao ang dugo ng manok. Mali pala ang pagkakarinig ni Sing at inakalang dugo ang sinabi niyang snow. Ito ay dahil magkasing tunog ang dalawa sa Chinese. Nagalit muli si Gao at lumakad siya papalayo kung saan ay nabitin siya sa isang patibong. Nagmakaawa si Gao kay Sing na tulungan siya nitong bumaba. Pumayag si Sing sa kondisyon na kailangan siya nitong pakasalan. Dahil wala nang pagpipilian ay hindi na nakatanggi si Gao. Habang pauwi sa tribo ay nakita ni Gao ang isang blade ng drone ni Qin. Naisip niyang hinahanap na siya ng kanyang mga kaibigan, kaya't kailangan niyang makatakas sa lalong madaling panahon. Kinagabihan ay nag-usap ang dalawa at nagdesisyong magpakasal sa susunod na araw. Nagtanong-tanong si Gao kay Sing at nalaman ang tungkol sa sekretong kuweba sa kagubatan. Naisip niyang maaaring ito ang daan palabas at nagplano kung paano niya ito gagawin. Nabanggit rin ni Sing na mayroong pagawaan ng alak ang tribu, kaya't nagpasama roon si Gao. Habang hindi napapansin ni Sing, ay inilagay ni Gao ang sleeping pills sa alak upang patulugin ang buong tribo sa araw ng kanilang kasal. Pagbalik nila sa kwarto ni Gao ay ibinigay ni Sing ang gem bilang regalo sa kanilang kasal. Medyo nakonsensya si Gao, ngunit kinuha niya pa rin ito. Sumunod na gabi ay isinagawa ang kasal ng dalawa kung saan ay makikitang si Sing ang lumuhod at humingi sa kamay ni Gao. Pumayag si Gao na maging asawa ni Sing kaya't natuwa ang buong tribo. Nagpatugtog sila ng love song habang sumasayaw naman ang bagong kasal. Bago matapos ang kasiyahan pinilit ni Gao ang lahat na uminom ng alak. Uminom ang lahat ng may pampatulog na alak habang itinapon naman ni Gao ang sa kanya. Makaraan ng ilang oras ay nakatulog na ang lahat. Kinuha ni Gao ang kanyang bag at umalis na sa tribo. Pumunta siya sa kagubatan at nahanap ang kuweba na daan papunta sa alam niyang mundo. Pinasok ni Gao ang madilim na kuweba sa pagnanais na makabalik sa syudad. Kinaumagahan ay narating niya ang kabilang dulo ng kuweba at nagmadaling pumunta sa itaas ng bundok. Napangiti na lamang siya nang makita ang isang kalsada. Samantala ay bumalik si Lian sa bahay ni Gao dahil malapit na ang 2 araw na binigay niya. Dahil hindi masagot ng dalawa kung nasaan si Gao, ay ibinigay ni Lian kay Shanna ang isang kontrata bilang siya ang bagong may-ari ng bahay ni Gao. Hindi pumayag si Shanna na pirmahan ang kontrata kaya't hinawakan ang dalawa ng mga tauhan ni Lian. Pinilit nilang papirmahan kay Shanna ang papel at ginamit ng mga ito ang kanyang fingerprint. Sa oras na iyon ay dumating si Gao kaya't pinigilan niya ang mga ito. Ginamit ni Qin ang pagkakataon at isinubo ang papel habang kinakausap ni Gao si Lian. Umalis si Lian, ngunit nagbabala itong palagi siyang tatawag. Naligo si Gao at kumain, kasama ang kanyang mga kaibigan na nagtatanong kung saan siya pumunta. Ayaw ni Gao na may makaalam tungkol sa tribo, kaya't nagsinungaling siya at iniba ang usapan. Matapos kumain ay ipinakita niya sa dalawa ang nakuha niyang gem mula kay Sing. Namangha ang dalawa dahil ilang taon na silang hindi nakakakita ng ganun kalaking gem. Ibinigay ni Gao kay Shanna ang gem, kasama ang soul sample na nakuha niya sa tribo. Sumunod na araw ay pumunta ang tatlo sa isang nursing home upang bisitahin si Wen, ang uncle ni Gao. Nagsuot sila ng clown costume upang pasayahin ang mga matatanda na naroon. Sa kabilang dako ay nagising na ang buong tribo at hinahanap ng mga ito si Gao. Nasaktan si Sing sa biglaang pag-alis ni Gao at nalaman na ring dala nito ang kanyang gem. Dahil sa lungkot ay nagdesisyon si Sing na pumunta sa syudad upang hanapin si Gao. Hindi sinang-ayunan ni Yunhe ang nais ni Sing. Subalit dahil nagmakaawa si Sing ay dinala siya ni Yunhe sa kuweba. Bago umalis ay binalaan nito si Sing na mag-iingat sa mga taong lungsod. Nang makarating sa syudad ay nakilala ni Sing si Ichan, isang astrology social media influencer, na naghahanap ng babaeng co-host. Ang kakaibang pananamit at kilos ni Sing ay tumawag sa atensyon ni Ichan. Nais niyang pumirma ng kontrata para sa kanya si Sing at tinanong kung sino ang kanyang manager. Naguguluhan si Sing sa sinasabi ni Ichan, kaya't binigay niya ang card na naiwan ni Gao sa tribo. Tinawagan niya ang numero at nahanap si Gao sa isang nursing home. Dahil sa pakiusap ni Sing ay sinamahan ito ni upang hanapin si Gao. Pagdating ng dalawa sa nursery ay nakita ni Gao si Sing kaya't tumakbo siya bago pa makita nito.
Nagtago si Gao sa mga halaman at minamanmanan si Sing na naghahanap sa kanya. Sumuko na si Sing at palabas na ito ng nursing home. Subalit bumahing si Gao kaya't napalingon si Sing sa may mga halaman. Upang hindi makilala ay lumabas si Gao suot ang kanyang costume at pasimpleng lumayo sa dalawa. Maya-maya ay sumakay na ang dalawa sa sasakyan upang umalis. Habang nag-uusap ay sinabi ni sa ignoranteng si Sing na hindi totoong nilalang ang mga clown, bagkus ay mga nakamaskarang tao lamang. Nagulat si Sing sa kanyang nalaman at nakasisiguro siyang si Gao ang bumahing na yon. Nakiusap si Sing na bumalik sila sa nursing home, bagay na pinagbigyan naman niya. Sa kasamaang palad pagdating ng dalawa ay nakaalis na ang magkakaibigan. Naiwan si Sing na tila nawawalan na ng pag-asa. Nais ni Ina ihatid na si Sing sa kanyang bahay, subalit hindi ito pumayag at umupo lamang sa harap ng nursing home. Sinabi ni Sing na hihintayin niya si Gao kahit anong mangyari. Pinilit ni Ina maihatid si Sing subalit hindi ito nakinig at nakaupo lamang kahit umuulan na. Samantala ay nakonsensya si Gao sa kanyang ginawa at inutusan si Qin upang hanapin ang dalawa. Maya-maya ay sinabi ni Qin na nasa nursing home pa si Sing kasama si Yi. Nagpasalamat si Gao kay Qin at bumalik siya sa nursery. Nakita niya roon si Sing na nakaupo habang pinapayungan naman ito ni Yi. Tumigil siya sa harap ng dalawa at ibinaba ang salamin ng sasakyan. Nagulat si Sing nang makita si Gao at hinawakan siya nito sa damit. Sinabi niyang maling manuntok ng tao habang umuulan, bagay na pinaniwalaan naman ni Sing. Sumakay si Sing at umalis sila upang umuwi sa bahay ni Gao. Pagdating nila ng bahay ay tinutukan ni Sing si Gao ng kanyang pana. Nais ni Sing na ibalik sa kanya ni Gao ang kanyang gem. Nakaisip ng paraan si Gao at binigyan niya ng cake si Sing. Dahil sa sarap ng cake ay nakalimutan ni Sing ang tungkol sa gem at nilantakan ang pagkain. Nang matapos kumain ay nagpakaabala si Sing upang tingnan ang buong bahay. Pinana niya ang TV dahil inakalang isang halimaw ang kanyang nakikita rito. Pinaliwanag ni Gao na gadget lamang ito at hindi nakakapanakit ng tao. Lubhang natuwa si Sing sa makabagong mundo kaya't naging magulo ang bahay sa kanyang mga pinaggagawa. Kinaumagahan ay binisita ni Shiana si Gao at nagulat nang makita ang kalat sa bahay. Maya-maya ay nilapitan ni Sing si Shiana habang kumakain ito ng instant noodles. Kinuha ni Shiana ang pagkain at itinanong kung sino at ano ang relasyon ni Sing kay Gao. Nagalit si Sing sa ugali ni Shiana kaya't hinawakan ito ang kanyang mukha. Napasigaw na lamang sa takot si Shiana. Nagising si Gao sa ingay at nagmadaling bumaba upang alamin ang nangyayari. Nakita ni Gao si Shiana na nakatali ng kumot habang may takip ang bibig nito. Nagmadaling tinulungan ni Gao si Shiana at humingi ng paumanhin. Nagalit si Shiana at itinatanong kung kaano-ano niya si Sing. Dinala ni Gao si Shiana sa kanyang kwarto at dito niya sinabi ang totoong dahilan ng kanyang pagkawala. Pinaliwanag niyang si Sing ang prinsesa ng isang tribo kung saan ang mga babae ang nasusunod. Hindi makapaniwala si Shiana subalit naniwala na rin nang ipakita ni Gao ang pana nito. Sa baba ay nakarinig ng katok si Sing at natuwa nang makita si Yi sa labas. Nagmadali siyang pumunta sa pinto subalit hindi niya ito mabuksan. Sa pamamagitan ng instruction ni Yi ay nalaman ni Sing ang handle. Subalit dahil nilakasan ni Sing ay natanggal ito. Nainis si Sing dahil di niya mabuksan, kaya't sinira na lamang niya ito. Narinig ng dalawa ang tunog ng nasirang pinto at nagmadaling bumaba. Nagalit si Gao nang makita sa kanyang bahay, si Yi kaya't pinalabas niya ito. Ngunit ayaw umalis ni Yi at sinabing alam niya ang pinagmulan ni Sing. Nagulat si Gao nang marinig ito kaya't binantaan niya si Yi na layuan si Sing. Napansin ni Sing ang lipstick ni Shiana kaya't humingi siya nito. Lumabas si Sing at Shiana kung saan ay pinaghahalikan ni Sing si Gao sa harap ng dalawa. Ipinasok ni Gao si Sing at kinausap naman ni Shiana si Yi upang umalis na ito. Sumunod na araw ay dinala ni Gao si Sing sa isang fashion store upang bumili ng damit. Sinubukan ni Sing ang iba't ibang damit habang naghihintay naman si Gao. Umalis saglit si Gao kung saan ay nakasalubong niya si Dong. Si Dong ang kanyang karibal sa trabaho. Sinuntok ni Gao si Dong at nang makita ang mga security ay sinabi niyang magnanakaw ito. Dinala si Dong ng mga security kaya't bumalik na si Gao sa loob ng mall. Habang naghihintay kay Sing ay nakita ni Gao na naroroon si Lian kaya't nagtago siya upang hindi makita nito. Pumasok ng store si Lian at nakita niyang kinakausap ng babae si Sing dahil hindi pa ito nagbabayad. Lumapit ang isang security at binayaran nito ang mga kinuha ni Sing. Dinala ng security si Sing kung nasaan naghihintay sa kanya si Gao. Ngunit nang palabas na sila, ay nakasalubong nila si Lian at tinanong nito kung kaano-ano ni Sing si Gao. Upang tapusin ang pakikipag-usap ni Sing kay Lian ay hinalikan ito ni Gao.
Matapos halikan ni Gao si Sing ay nagkahiwalay ang dalawa. Upang mahanap si Gao ay umakyat si Sing sa mataas na lugar. Natakot ang mga tao dahil inakala nilang magpapakamatay si Sing. Nang magkita ang dalawa ay kumalat sa social media na si Gao ang dahilan kung bakit nais magpakamatay ni Sing. Dahil naiinis na si Gao sa mga ginagawa ni Sing ay dinala niya ito sa may talampas at iniwanan. Subalit na konsensya si Gao at muling hinanap si Sing. Nakita niyang kasama ito ng isang lalaki kaya't iniligtas niya ito. Pag-uwi ng bahay ay nagsinungaling muli si Gao at sinabing sinusubukan lamang niya ang kakayahan ni Sing na hanapin siya. Sinundo nila si Chen sa nursing home at sinama ito sa isang program. Pumasok si Gao sa kwarto ni Chen at tila may hinahanap ito. Nakita niya ang isang box, ngunit bago pa niya ito mabuksan ay lumapit sa kanya si Sing. Napansin ni Sing na may ginagawang mali si Gao, subalit tinulungan pa rin niya ito upang hindi mahuli. Kinaumagahan ay sinabi ni Xiana kay Gao na meron siyang bagong misyon mula kay Lian. Ito ay ang makipagkompetensya sa kanyang karibal na si Dong para makuha ang kakaibang gem na nakatago sa minahan ng Tadong. Bago umalis ay ibinilin ni Gao kay Xiana na bantayan si Sing. Subalit hinayaan ni Xiana na sumama si Sing kay upang pumunta ng zoo. Bago sumakay ng eroplano ay nakita ni Gao ang stream ni kasama si Sing. Nagmadaling pinuntahan ni Gao si Yi upang pigilan na sabihin ang totoong katauhan ni Sing. Dahil dito ay sinabi na lamang ni Xiana na isama ni Gao si Sing at baka makatulong ito. Sa daan papuntang Tadong ay nakaharap ng dalawa ang mga tauhan ni Dong. Dahil dito ay malapit nang marating ni Dong ang minahan at naiwan sila. Upang makahabol ay ginamit ng dalawa ang shortcut na tinatawag na Death Route. Tinawag itong Death Route dahil sa mga landmines at mga ahas na maaaring pumatay sa maglalakbay dito. Habang naglalakad ay natapakan ni Sing ang isang landmine, buti na lamang at nasagip siya ni Gao. Sa kabila ng mga panganib sa daan, ay nagawang makalabas ng buhay ng dalawa. Nang makarating ang dalawa sa minahan ay naroroon na si Dong. Nakita nila ang may-ari ng minahan at sinubukan nitong bentahan si Gao ng Peking Gem. Buti na lamang at kasama niya si Sing, kaya't nalaman niyang niloloko lamang siya. Nang makabalik sila mula sa Tadong ay si Gao ang itinanghal na nanalo dahil nalaman nilang hindi tunay ang gem. Kumalat ang balita kaya't nawala ng customer ang kumpanya ni Dong at nais ng mga ito na makakuha ng kontrata kay Gao. Nagalit si Dong sa nangyari at itinuring niyang kaaway si Gao. Samantala ay napapaisip na rin si Xiana sa relasyon ni Gao kay Sing. Dahil ayaw niyang maagaw sa kanya si Gao ay plano niyang paalisin si Sing at binigyan ito ng Peking Gem. Subalit dahil may alam si Sing sa mga gem, ay hindi umobra ang plano ni Xiana. Sinubukan ni Xiana ang kanyang plan B, at sinabi kay Sing na ibinenta ni Gao ang gem, dahil mas mahalaga ang pera para kay Gao kaysa sa kanya. Ikinalungkot ni Sing ang sinabi ni Xiana, kaya't nagkulong ito sa kanyang kwarto. Tinawagan ni Sing si Yi, at sa oras na iyon ay dumaan si Gao sa bintana, kaya't nakapasok siya sa kwarto. Habang humihingi ng tawad ay biglang namatay ang ilaw. Biglang nagkaroon ng panic attack si Gao. Ito ay dahil ang dilim ang nagpapaalaala sa kanya sa pagkamatay ng kanyang ina. Kahit bumalik na ang kuryente, ay naroroon pa rin ang takot sa dibdib ni Gao. Dumating si I at isinama nito si Sing. Sa bahay ni ay nalulungkot si Sing. Sinubukang pasyahin ito ni gamit ang pagkain, subalit wala itong gana. Itinanong ni I kung bakit malungkot si Sing. Dito ay inamin niyang nais lamang niyang pasyahin si Gao. Naisip ni Sing na maaaring pera ang makapagpapasaya kay Gao, kaya't nagdesisyon siyang maging social media star upang yumaman. Sa tulong ni ay nag-umpisang mag-stream si Sing, hindi nagtagal ay nakilala siya ng mga tao. Lalong naging interesado sa kanya ang mga tao nang masagip niya si I mula sa nahulog na lalagyan ng halaman. Naging viral ang video hanggang sa ito'y umabot ng 6 million views. Dahil alam ni I na pera ang dahilan ng pagla-livestream ni Sing ay ibinigay niya ang ATM nito na naglalaman ng kanyang mga kinita. Sa kabilang dako namimiss na rin ni Gao ang kakulitan ni Sing. Subalit dahil inaakala niyang galit pa sa kanya si Sing ay hindi niya ito pinupuntahan. Nanatili siya sa bahay kasama si Xiana at Qin habang pinag-uusapan ang sunod nilang mga trabaho. Ngunit hindi nakikinig si Gao at paulit-ulit na pinapanood ang video ng dalawa. Nagsawa na si Gao at tumungo ito sa bahay niya. Pagdating ni Gao sa harap ng bahay ay nakita siya ni Sing at nagmadali itong lumapit sa kanya. Naging emosyonal ang pag-uusap ng dalawa. Sinabi ni Sing na kahit galit siya kay Gao ay nais niya itong mapasaya. Upang patunayan ito ay ibinigay niya ang kanyang card na naglalaman ng lahat niyang kita, ngunit hindi ito tinanggap ni Gao. Bago umalis si Gao ay nakiusap siya kay Ina doon muna si Sing at nangakong babalikan niya ito.
Pag-uwi ni Gao ay sinabi sa kanya ni Shanna at Qin na ang gem ay naproseso na. Napakaganda nito at nagkakahalaga ng malaking pera. Dagdag pa ni Shanna na matapos ang pagsusuri ay wala nang makukuha pang ibang gem sa lugar. Ibig sabihin ay wala nang silbi sa kanila si Sing. Nais niyang ibenta ni Gao ang gem at gumawa ng paraan upang paalisin si Sing, o kaya ay ibalik niya kay Sing ang gem at pauwiin na ito. Sa kabilang dako naman ay natuwa si Yi dahil siya na ang mag-alaga kay Sing. Kinaumagahan ay dinala ni Yi si Sing sa mall kung saan ay pinagkaguluhan siya ng mga fans. Hindi nagustuhan ni Sing ang ganung atensyon dahil mawawalan na siya ng privacy. Upang makahanap ng solusyon ay dinala ni Yi si King sa bahay ni Gao upang humingi ng tulong. Sinabi ni Gao na gawin nilang normal na babae si Sing upang mawalan ng interes sa kanya ang mga tao. Upang maging mukhang normal na babae si Sing ay tinulungan ito ni Shanna. Subalit nang maayusan ay lalong gumanda si Sing, bagay na lalong nagpa-in love kay Gao at Yi. Naging matagumpay ang ginawa nilang makeover kay Sing at hindi na ito pinagkakaguluhan. Samantala si Gao naman ay nakafocus sa kanyang planong kaibiganin si Chen at alamin ang sekreto nito. Habang tumatagal na kasama ni Yi si Sing ay lalo siyang napapamahal sa babae. Dito ay nagdesisyon na si Yi na tanungin si Sing kung maaari niya itong maging girlfriend. Nag-stream si Yi at sinabi sa kanyang mga fans ang lugar kung saan niya tatanungin si Sing. Hiningi rin niya ang tulong ng mga ito para sa kanyang proposal. Sa bahay naman ay napagkasunduan na ng tatlo ang gagawin upang malaman ang nasa loob ng box ni Chen. Papaalis na ang tatlo upang alamin ang sekreto ni Chen nang mapanood ni Gao ang planong proposal ni Yi. Nagmadaling pinuntahan ni Gao at Qin ang sinabing lugar ni Yi upang pigilan ang plano nito. Isinakay nila si Sing sa kotse at si Gao ang nagsabi ng kanyang nararamdaman para kay Sing. Dahil umalis si Gao upang puntahan si Sing ay naiwan si Shanna na nagmamanman kay Chen. Sa di inaasahang pagkakataon ay dumating ang mga tauhan ni Dong upang kidnapin si Chen. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga tauhan ni Dong at mga binayaran ni Shanna upang manmanan si Chen. Ipinaalam ni Shanna kay Gao ang nangyari kaya't nagmadaling umalis si Gao at Qin kasama si Sing. Pagbalik nila ng bahay ay nakita nila si Shanna. Nagalit si Shanna dahil pinabayaan ni Gao ang kanilang misyon dahil kay Sing. Nangako na lamang si Gao na ayusin niya ito, bagay na hindi pinaniwalaan ni Shanna. Sa muli ay nararamdaman ni Shanna na maagaw ni Sing si Gao sa kanya. Hinamon ni Shanna si Sing sa isang laban dahil ayaw niyang mapunta kay Sing ang mahal niya. Tinanggap ni Sing ang hamon at dinala siya ni Shanna sa isang malayong parte ng syudad. Nagsimula ang laban subalit nalaman ni Shanna na hindi niya kayang talunin si Sing. Napaiyak na lamang si Shanna at nagmakaawa kay Sing na hayaan siyang makuha ang pagmamahal ni Gao. Dahil hindi alam ni Sing ang ibig sabihin ng pagmamahal ay pumayag siya sa gusto ni Shanna. Samantala ay nasaktan naman si Qin dahil sa ginawa ni Shanna kaya't pumunta siya sa bar at uminom. Sa bahay ay nagawang mahanap ni Gao ang kinaroroonan ni Shen. Nakumbinsi ni Gao si Chen na sa kanila ito matulog dahil hindi siya ligtas sa kanyang apartment. Ang kanyang plano ay alamin ang sekreto ni Chen. Subalit hindi niya na ituloy ang plano dahil biglang dumating si Shanna at Sing. Upang mapag-isa ay pumasok si Gao sa wine cellar ng bahay, kung saan nakalagay ang Blue Star Sapphire at iba pang mga gem. Subalit nagawang buksan ni Sing ang code at pumasok upang hanapin si Gao. Buti na lamang at hindi nakilala ni Sing ang Blue Sapphire bilang ang kanyang gem dahil iba na ang anyo nito. Pinakiusapan ni Gao si Sing na huwag sasabihin kay Chen ang tungkol sa wine cellar. Pumayag si Sing sa kondisyon na hindi na muling magnanakaw at magsisinungaling si Gao. Matapos kumain ay uminom at naglaro sila ng mga games hanggang sa makatulog na sila maliban kay Chen. Sinamantala ni Chen ang pagkakataon at inikot ang bahay. Subalit nagising si Gao at nakita si Chen na sinusubukang buksan ang pinto ng cellar. Nang makitang papalapit na si Gao ay nagpanggap na lasing na si Chen upang hindi maghinala si Gao. Kinaumagahan ay umalis si Gao at sinundan siya ni Sing sakay ang taxi dahil tingin niya ay may masama itong pinaplano. Dito ay natuklasan niyang binisita lamang ni Gao ang isang bulag na bata. Subalit ang katotohanan ay nais lamang niyang puntahan ang dating kwarto ni Chen. Ngunit hindi niya ito magagawa dahil naroroon si Sing. Sa bahay ay dumating si Yi at may dala itong pagkain. Habang kumakain ang iba ay kinausap ni si Gao sa ginawa nitong pagsira sa kanyang proposal. Nagtalo ang dalawa at nilinaw ni Gao na ayaw niyang magkasama si Sing at Yi. Subalit hindi niya sinabing may nararamdaman rin siya kay Sing. Subalit halata na rin ni Yi na may gusto si Gao kay Sing. Dahil nasira ni Sing ang plano ni Gao, ay pinag-usapan nila kung paano hindi makakauwi si Chen sa kanyang bahay hanggat hindi nila nakukuha ang box.
Nang umalis si Shanna at Qin kasama si Chen ay naiwan si Xing at Gao sa bahay. Dito ay pinagalitan ni Xing si Gao dahil sa kanyang mga plano subalit hindi ito pinansin ni Gao. Upang hindi siya masyadong guluhin ni Xing ay dinala niya ito sa cellar at sinabi ang katotohanan tungkol sa Blue Star Sapphire. Nagsorry si Gao kay Xing at ibinigay kay Xing ang gem upang makabalik na ito sa kanyang tribo. Nagulat si Gao nang ibalik ito ni Xing at sinabing babalik lamang siya sa tribo kung kasama si Gao. Sinabi ni Gao na sasama lamang siya kay Xing kung mai-inlove siya dito. Napangiti si Xing at nakasisiguro ito na magugustuhan siya ni Gao. Sa huling paraan ni Gao upang paalisin si Xing ay sinabi niyang sumama na lamang ito kay Yi, bagay na hindi nagustuhan ni Xing. Dahil wala nang maisip na paraan ay tinanggap na lamang ni Gao na hindi niya mapapaalis si Xing. Dahil rin sa takot na balikan ng mga kalaban ay nagdesisyon si Chen na manatili muna sa bahay ni Gao. Bago dumating si Chen ay inihanda ni Gao si Xing sa posibilidad na marinig siya nitong magsisinungaling. Binilhan niya rin ito ng isang box ng medyas upang makuha ang loob nito. Maya-maya ay dumating na si Chen kasama si Shanna at Qin. Nang makita ni Shanna na naroroon pa rin si Xing ay nagalit ito at umalis kasama si Qin. Nagdududa na rin si Chen sa magkakaibigan kaya tinanong niya si Xing. Nagsinungaling naman si Xing upang hindi malaman ang kanyang pinagmulan at maprotektahan si Gao. Habang tumatagal ay nagiging masaya si Chen sa bahay ni Gao at naging malapit kay Xing. Sa isang TV show ay nabanggit ang usapin tungkol sa pagmamahal, bagay na naging interesado si Xing. Nagtanong si Xing kay Chen subalit hindi na kontento sa mga sagot nito. Sa araw ring iyon ay naglaro sina Chen, Gao at Xing. Sa isang laro ay napag-usapan ang pagmamahal kaya't muli ay maraming tanong si Xing. Dahil hindi pa rin okay si Shanna, ay pinuntahan ni Qin si Yi upang itanong ang tungkol sa kanyang horoscope kung makakatuluyan niya si Shanna. Dito ay napagtanto ng dalawa na pareho nilang karibal si Gao sa babaeng minamahal nila. Sa bahay naman ay natapos ang paglalaro ng tatlo nang dumating si Lian upang bumisita. Bago umalis ay tinawagan ni Gao si Shanna at inutusang pumunta sa bahay upang bantayan si Chen at Xing. Dahil ayaw ni Gao na makita ni Chen si Lian ay sa coffee shop sila nag-usap. Habang nag-uusap ang dalawa, ay inamin ni Lian ang kanyang nararamdaman para kay Gao, bagay na hindi tinanggap ni Gao. Habang palabas ay nakita ni Gao si Dong kaya't nag-away ang dalawa. Samantala sa bahay ay sinabi ni Chen, kay Xing na ang pakiramdam ng pagiging in love ay parang kinukuryente. Dahil sa narinig ay sinubukan ni Xing na kuryentehin ang sarili. Upang maisalba si Xing ay hinawakan ito ni Chen, kaya't nakuryente rin ito. Nang dumating si Shanna sa bahay ay nasa binggit na ng kamatayan ang dalawa. Kaya't dali-dali niyang tinulungan ang mga ito. Nang maging okay na ang lahat ay dumating sa bahay si Qin kasama si Yi. Nagkasundo ang lahat na mag-inom at nagkatuwaan ang mga ito. Pag-uwi ni Gao ay patuloy ang pagsasaya ng mga ito at hindi siya pinansin. Matapos ang inuman ay nakatulog na sila maliban kay Xing at Gao. Subalit nang sinubukang kausapin ni Xing si Gao ay hindi niya ito pinansin at pumunta sa kanyang kwarto. Upang makuha ang atensyon ni Gao ay sumunod si Xing sa kwarto at tumalon-talon sa kama. Dahil nakulitan na ay kinausap ni Gao si Xing. Biglang naitanong ni Xing kung ano ang nais niyang pagmamahal. Hindi masyadong naiintindihan ni Xing ang pagkakaiba ng kilig sa electric shock. Upang maipaliwanag ng maayos ay biglang hinalikan ni Gao si Xing. Sa kabila nito ay sinabi ni Xing na wala siyang naramdamang kagaya ng nakuryente siya. Kinaumagahan ay pinag-usapan ni Gao at siya na ang sunod nilang plano. Ito ay ang takutin si Chen upang dalhin nito ang kanyang mga gamit sa bahay ni Gao. Lalo na ang misteryosong box. Samantala ay sinabi naman ni Chen, kay Xing na alam niyang may pagtingin rin dito si Gao, ang kailangan lamang niyang gawin ay paaminin si Gao. Pinayuhan rin ni Chen si Xing na pilitin niya si Gao, na bilhan siya ng mamahaling gamit. Matapos marinig ang mga payo ni Chen, ay tinawagan ni Xing si Gao para humingi ng mamahaling bag. Pinagbigyan ni Gao ang kahilingan ni Xing at binilhan niya si Xing ng mamahaling bag. Habang nasa mall pa sina Gao, Xing at Chen, ay pinuntahan ni Shanna at Qin ang apartment ni Chen upang isagawa ang kanilang plano. Naging matagumpay ang kanilang plano at dinala ni Chen lahat ng kanyang gamit sa bahay ni Gao, kasama ang misteryosong box nito. Isang araw ay dumating si Yi upang yayain si Xing na mag-shopping. Kahit hindi gusto ni Gao ang gagawin ng dalawa, ay hinayaan pa rin niyang sumama si Xing. Sa mall ay naghahanap si Xing ng damit ngunit wala siyang magustuhan. Nakita niya ang damit ng isang babae, kaya't nilapitan niya ito. Sinabi niya kay Yi na gusto niyang bumili ng pang-nurse na damit dahil naniniwala siyang magugustuhan ito ni Gao. Matapos ang kanilang pamimili, ay sinubukan ni Yi na sabihin ang kanyang nararamdaman kay Xing. Subalit nagpaumanhin si Xing dahil si Gao ang kanyang gusto.
Sa kabila nito ay ipinakita ni Yi na handa siyang patunayan ang kanyang pagmamahal. Upang ipagdiwang ang paglipat ni Chen, ay lumabas silang lahat upang kumain. Habang kumakain ay nakatanggap ng tawag si Gao mula kay Lian. Ginamit niya ang pagkakataon at umuwi sa kanyang bahay upang hanapin ang box ni Chen. Bago pa mahanap ni Gao ang box ay dumating na ang mga ito kaya't naputol ang kanyang paghahanap. Nagmadaling isinuot ni Xing ang kanyang bagong damit at niyaya si Gao na panuurin ang mga bituin. Narinig ito ng kanilang mga kasama sa bahay, kaya't nagpasya silang mag-camping. Nainis si Xing dahil ayaw niyang may kasama, ngunit napapayag na rin ito ni Gao. Makaraan ang ilang oras ay nakahanda na ang lahat at sumama rin si Chen. Pasikreto nitong dinala ang kanyang box papuntang camping. Sa kabilang dako ay kinidnap ni Dong ang isang kaibigan ni Chen at puwersahang inalam ang mga impormasyon tungkol sa box. Inalam rin ni Dong kung nasaan si Chen at kung ano ang relasyon nito kay Gao. Nais malaman ni Dong ang laman ng box, kaya't inutusan niya ang kanyang mga tauhan upang manmanan si Chen. Isa sa mga tauhan ni Dong ay sinundan ang 5 sa isang supermarket kung saan ay nalaman nito ang kanilang planong mag-camping. Nagmadali itong ibinalita kay Dong. Walang kamalay-malay ang 5 sa nakaambang panganib at tumuloy sa kanilang camping. Habang kumakain sila ay nagawa ni Dong na kunin ang bag ni Chen at tumakas dala ito. Hahabulin sana ito ni Xing subalit pinigilan siya ni Gao dahil lubhang mapanganib. Maswerte sila at natandaan ni Xing ang plaka ng sasakyan. Dahil dito ay nagawang hanapin ni Xiana at Qin kung nasaan si Dong. Nang malaman ang pinagtaguan ni Dong ay ginamit naman ni Qin ang drone upang manmanan ang mga ito. Gamit ang drone ay nalaman nilang kumuha ng locksmith si Dong upang buksan ang box, subalit bigo silang buksan ito. Nagdesisyon si Gao na tulungan si Qin at Xiana sa pagmamanman, ngunit nais sumama ni Xing. Nagdududa naman si Chen kay Gao kaya't sumakay ito ng taxi upang sundan si Gao. Gamit ang desert ay nawala sa isip ni Xing na aalis si Gao kaya't iniwan niya ang babae. Dahil wala na si Xing ay nagsama ng tauhan si Gao. Nahanap nila ang locksmith at pinilit nilang alamin ang mga impormasyon tungkol sa box. Mula sa malayo ay nakita ito ni Chen, kaya't alam niyang hindi dapat pagkatiwalaan si Gao. Pagkatapos nito ay pinag-usapan ni Gao, Xiana at Qin ang sunod nilang plano. Nagdesisyon silang lokohin si Dong at Chen gamit ang peking box. Samantala sa bahay ay pinag-iisipan naman ni Chen kung ano nga ba ang intensyon ni Gao. Pagbalik ng bahay ni Gao, Xiana at Qin ay sinabi ni Chen na nais niyang makapasok sa wine cellar upang pumili ng gusto niyang alak. Pumayag si Gao at sinamahan niya sa wine cellar si Chen. Sinundan ni Xing ang dalawa at nagulat nang makitang ang jewelry studio ay naging tunay na wine cellar. Upang hindi makapagsalita ng kanyang nalalaman, ay inilabas ni Gao si Xing at hinalikan ito. Nakita ito ni Xiana kaya't binalaan niya si Gao na mag-focus lamang sa kanilang misyon. Bago matulog ay tinanong ni Xing si Gao tungkol sa paghalik nito sa kanya. Pinagbibintangan niya si Gao na ayaw lamang nitong aminin ang nararamdaman sa kanya. Bagay na itinanggi ni Gao. Kinaumagahan ay nakipagkita si Xian, Qin at Gao sa isang lalaki upang pagplanohan kung paano babawiin ang box kay Dong. Upang hindi makaabala sa kanila si Xing, ay tinawagan ni Gao si Yi upang ipasyal ito. Bago pa dumating si Yi ay nagsinungaling si Chen kay Xing at sinabing nasa panganib si Gao. Itinuro ni Chen ang safe house ni Dong kaya't nagpasama si Xing upang puntahan ito. Samantala maayos naman ang takbo ng plano upang bawiin kay Dong ang box. Subalit nagulo ito nang biglang dumating si Chen at Xing. Dala ni Xiana ang peking box nang makita nila si Xing. Dumating ang mga tauhan ni Dong kaya't nagkaroong ng matinding labanan. Nagawang bawiin ni Chen ang kanyang box subalit nagtamo ng sugat sa ulo si Xiana dahil prinotektahan nito si Xing. Dahil dito ay hindi napigilan ni Gao ang sarili, nakapagsalita siya ng hindi maganda kay Xing at inutusan itong umalis na lamang. Nang makaalis na si Xing ay pinayuhan ni Qin si Gao na mali ang kanyang ginawa, ito ay dahil si Chen ang may kagagawan ng nangyari. Kinaumagahan ay kinausap ni Gao si Lian upang utusan si Dong na wag na silang pakialaman. Samantala ay pumunta si Xing sa hospital upang humingi ng tawad kay Xiana. Sinamantala ni Xiana ang pagkakataon at sinabing walang trabaho at halaga si Xing kaya't hindi siya magustuhan ni Gao. Natigil ang kanilang usapan nang biglang pumasok si Chen at Gao. Nasaktan si Xing sa sinabi ni Xiana kaya't umalis ito kasama si Yi. Nang makapag-usap ang dalawa ay nagdesisyon si Xing na tumira sa bahay ni Yi. Nais niya ring maghanap ng trabaho at matuto sa mga gawain ng babae upang maging karapat-dapat para kay Gao. Binuksan ni Dong ang box na nakuha nila kay Xiana. Nagalit si Dong nang malamang peke ang kanilang nakuha. Dahil sa nangyari ay hinanap ni Dong ang isa pang kaibigan ni Chen. Ngunit nalaman niyang namatay na ang kaibigan ni Chen, kaya't hinanap niya ang anak nito.
Kinagabihan ay nami-miss ni Gao si Sing subalit hindi niya ito kinokontak. Sumunod na araw, matapos ipagluto ng almusal si I ay umalis si Sing upang maghanap ng trabaho. Habang nasa bus ay isang mabait na babae ang nagbayad ng pamasahe ni Sing. Binasa rin ito ang natagpuang note sa kanyang damit. Ito ay galing kay Gao at isa ito sa kanyang paraan upang masigurong ligtas si Sing. Sa kabila ng pagsusumikap na makahanap ng trabaho ay bigo siya dahil wala siyang pinag-aralan. Makaraan ng ilang na-applyan ay nakapasok siya bilang tagabuhat ng stretcher sa isang hospital. Pinuntahan naman ni Lian si Dong at nakiusap na hayaan na lamang si Gao. Dito ay nabanggit ni Dong na hinahanap niya ang anak ng dating kaibigan ni Chen, kung saan ay maaaring alam nito ang pinagtataguan ng nakatagong kayamanan. Nang marinig ito ay pinilit ni Lian na tigilan na ito ni Dong dahil ayaw niyang malaman na ang taong kanyang hinahanap ay si Gao. Nag-usap naman sina Xiana, Gao at Qin. Matapos ang kanilang pag-uusap ay humingi ng application si Gao kay Qin upang matrack ang cellphone ni Sing. Ibinigay ni Qin ang application kung saan ay nahanap ni Gao si Sing sa malapit na hospital. Dahil hindi niya alam kung bakit nasa hospital si Sing ay pinuntahan niya ito. Dumaan muna siya sa isang lugar kung nasaan si Chen dahil sinabi nitong nawawala ito. Habang papunta sa sasakyan ay nabangga ng motor si Chen upang iligtas si Gao. Dahil dito ay isinugod ni Gao si Chen sa hospital. Dito ay nakita niya si Sing at napansin ang mga sugat sa kamay nito dahil sa kanyang pagbubuhat ng stretcher. Ginawa ni Gao ang lahat upang makumbinsi si Sing na umalis sa kanyang trabaho, subalit hindi pumayag si Sing. Samantala ay makikitang plinano ni Chen ang nangyari upang makuha ang tiwala ni Gao. Pinuntahan ni Gao si Qin at Xiana, kung saan ay sinusubukang buksan ni Qin ang password ng box ni Chen. Dito ay sinabi ni Gao na nais niyang kausapin si Lian upang hindi tapusin ang kontrata dahil ayaw na niyang imbestigahan ang buhay ni Chen. Nagdulot ito ng pagtatalo ni Xiana at Gao dahil naniniwala si Xiana na hindi pinag-isipan ni Gao ang gagawin. Matapos ito ay kinausap naman ni si Qin upang mapigilang magkalapit muli si Gao at Sing, subalit hindi pumayag si Qin. Dahil naman sa pag-aalala ay pinuntahan ni Xiana si Lian. Habang nag-uusap ay inamin ni Lian na wala na siyang nararamdaman para kay Gao. Ibig sabihin ay hindi na maawa si Lian kung hindi nila matupad ang kontrata. Sa pagnanais namang pasukuin si Sing sa kanyang trabaho ay nagreklamo si Gao sa customer service ng hospital. Walang nagawa ang hospital kaya't tinanggal nila si Sing. Nalungkot si Sing sa pagkawala ng kanyang trabaho. Upang mawala ang lungkot nito ay niyaya ni Gao si Sing na kumain, ngunit tumanggi si Sing dahil pumayag na siyang sasama kay I. Sinamahan ni si Sing sa kanyang kalungkutan at binigyan ito ng sing-sing. Nang magkaroon ng pera si Sing ay bumili siya ng regalo para kay Chen, Xiana at Qin. Nagpasama siya kay I sa bahay ni Gao upang maibigay ang mga ito. Habang naroroon ang dalawa ay nagsiselos si Gao kay I. Dahil hindi makapagpigil ay kinausap ni Gao si Sing tungkol sa sing-sing at mga ginagawa nila ni I. Naging maayos ang kanilang usapan at hahalikan sana ni Gao si Sing nang biglang dumating si Xiana. Dahil sa selos na nararamdaman ay pumunta ng bar si Gao. Nagkasundo rin ang lahat kaya't pumunta rin ang mga ito sa bar. Habang nasa bar ay nakipag-usap si Gao sa ibang babae upang pagselosin si Sing. Subalit dahil sa ginagawang ito ni Gao ay si Xiana ang lubos na nasaktan, kaya't nagdesisyon itong umalis na lamang. Sa labas ay pinayuhan ni Qin si Xiana upang aminin ang nararamdaman nito kay Gao. Nagtagumpay naman ang plano ni Gao at nagalit na si Sing. Lumapit si Sing sa babae at sinabing kasintahan niya si Gao. Matapos ang pagkikipagtalo ay nag-usap si Sing at Gao. Hahalikan sana ni Gao si Sing nang biglang dumating si Xiana. Dahil sa lasing na si Xiana ay naglakas loob ito upang sabihin kay Gao ang kanyang nararamdaman. Kinaumagahan ay birthday ni Xiana. Nang magising ay hindi siya makapaniwala sa kanyang ginawa noong nakaraang gabi. Dahil sa mga nangyari ay nalungkot naman si Qin. Pinuntahan niya si I upang humingi naman ng payo. Pinayuhan ni si Qin na bilhan ng regalo si Xiana at huwag itong susuko para sa kanyang nararamdaman. Sa kabilang dako ay nagmumuni-muni naman si Sing. Mahal niya si Gao subalit ayaw naman niyang masaktan si Xiana. Upang malibang si Sing ay dinala siya ni I sa isang amusement park at nagpakasaya sila. Bago pa maibigay ni Qin ang kanyang regalo kay Xiana ay masaya itong umalis upang makipag-date kay Gao. Habang kumakain ay humingi ng paumanhin si Gao dahil hindi niya kayang suklian ang pagmamahal ni Xiana. Hindi ito nagustuhan ni Xiana kaya't umalis na lamang ito. Habang pauwi ay dinala ni Isiing sa isang magandang lugar. Dito ay inamin ni I ang kanyang nararamdaman at sinubukang halikan si Sing, subalit hindi ito pumayag. Pinaliwanag niyang mahal niya si Gao at ibinalik na ang sing-sing na binigay niya. Nang gabing iyon ay napansin ni Qin na hindi pa umuwi si Xiana. Nang kanyang tawagan
ay nakapatay rin ang cellphone nito. Tinawagan ni Qin si Gao, ngunit hindi magkasama ang dalawa. Dahil sa pag-aalala ay sinugod ni Qin si Gao, at kung saan-saan niya hinanap si Shanna. Nakita ni Qin si Shanna na mag-isa sa park, dinamayan niya ito sa kalungkutan, at inalala ang kanilang kabataan. Maya-maya ay dumating si Gao at sinabi niyang panahon na upang maghiwa-hiwalay sila ng landas. Hindi pumayag si Shanna at Qin, subalit buo na ang pasya ni Gao. Kinaumagahan ay pinuntahan ni Sing ang bahay ni Gao upang tanungin kung maaaring maging boyfriend niya ito. Subalit nagkulong si Gao sa kanyang kwarto. Sa kabila nito ay nagawang makapasok ni Sing gamit ang bintana. Nag-usap ang dalawa at pareho nilang inamin na may nararamdaman sila para sa isa't isa. Nakiusap si Gao kay Sing na huwag siya nitong hahalikan o yayakapin sa harap ni Shanna at Qin dahil pareho itong masasaktan. Sa kabilang dako ay nag-uusap naman si Lian at Dong. Dito ay sinabi ni Dong ang kanyang planong imbestigahan ang tunay na pagkatao ni Sing. Nagka-interes si Dong kay Sing dahil sa kaalaman nito pagdating sa mga gem. Dahil naman sa kalungkutan ni ay nawalan ito ng ganang magtrabaho. Ang bagong assistant niyang si Zhao ang nagpayong huwag susuko kay Sing. Nabuhayan ng loob si sa payong ito ni Zhao. Niyaya niya si Sing na kumain sa labas at sinabing hihintayin niya ang panahong magugustuhan rin siya ni Sing. Sumagot si Sing na kaibigan lamang ang turing niya kay at hindi na hihigit pa roon. Sa kabila naman ng mga nangyari sa tatlo ay nagpatuloy si Qin at Shanna na alamin ang sekreto sa box ni Chen. Dito ay sinabi ni Shanna kay Qin na nais muna niyang tumira mag-isa upang makapag-isip ng maayos. Makaraan ng ilang araw ay lumipat nga si Shanna sa isang van. Sa kabilang dako ay nakipag-usap si Gao kay Lian. Sinabi ni Gao na kontrolado niya ang sitwasyon upang hindi maghinala sa kanila si Lian. Subalit hindi pa rin nakumbinsi si Lian at inutusan ang kanyang mga tauhan na sundan si Gao. Hindi napansin ni Gao ang nakasunod sa kanya at planong patakasin si Chen. Bago ito ay sinabihan muna niya si Sing na may pupuntahan siyang delikadong misyon. Kinagabihan ay binigyan ni Gao si Chen ng tiket sa eroplano na aalis kinabukasan. Nagpasalamat si Chen sa kabaitan ni Gao at uminom ang dalawa. Habang nangyayari ang mga ito ay abala naman si Qin upang buksan ang box ni Chen. Nakita ni Qin sa kanyang research na ang box na iyon ay gawa ng ama ni Gao. Kinaumagahan ay nagmadaling pinuntahan ni Qin si Shanna upang sabihin ang kanyang natuklasan. Nang mga oras na iyon ay naghahanda na si Gao upang dalhin sa airport si Chen. Habang nagmamaneho ay napansin ni Gao na may nakasunod sa kanilang sasakyan, kaya't tinawagan niya si Lian. Kasama ni Lian si Dong nang matanggap ang tawag ni Gao, kaya't nag-isip ang dalawa ng susunod na gagawin. Inutusan ni Lian si Dong na huwag magpadalos-dalos ng desisyon at sundan lang muna si Gao. Habang pinag-iisipan pa ni Gao kung paano mawawala ang mga sumusunod sa kanya, ay tinawagan siya ni Shanna. Sinabi ni Shanna ang koneksyon ng ama ni Gao sa box ni Chen. Nagbago ang isip ni Gao at bumalik sila sa bahay. Maya-maya ay bumaba rin ang mga tauhan ni Lian at sinabing nais siyang makausap ng kanilang boss. Habang papunta kay Lian ay nadaanan nila si Sing at Ye. Nakita ni Sing si Gao kaya't inutusan niya si Yi upang sundan ang sinasakyan nito. Nakarating si Sing at Yi sa labas ng coffee shop ni Lian. Sa loob ay inutusan ni Lian ang kanyang mga tauhan upang bugbugin si Gao. Nang makita ito ay pinapunta ni doon ang kanyang mga fans. Napansin ni Lian si Sing at Yi kaya't hinayaan na niya si Gao. Nang makauwi na ay pinag-usapan ni Qin, Gao at Shanna ang nangyayari. Nagdesisyon silang tapusin ang gulong ito bago sila tuluyang maghiwa-hiwalay. Dahil dito ay bumalik si Shanna sa bahay ni Qin. Nang gabing iyon ay nagkaroon ng oras sa isa't isa si Sing at Gao kung saan ay nakatulog sila sa iisang kwarto. Kinaumagahan ay naputol ang kasiyahan ni Gao nang sabihin ni Shanna ang kanilang natuklasan. Si Chen ay si Su, ang lalaking sumira sa kanyang pamilya. Dahil sa galit ay sinubukan niyang saksakin si Chen, buti na lamang at napigilan siya ni Sing. Hindi na itinuloy ni Gao ang kanyang plano, ngunit binabalot siya ngayon ng kalungkutan. Naalala niya ang kanyang mga magulang na namatay dahil kay Su. Dinala ni Gao si Sing sa kanilang lumang bahay, kung saan ay bumabalik ang kanyang trauma dahil sa mga nangyari sa kanyang magulang. Mabuti na lamang at kasama niya si Sing na dumamay sa kanya sa oras ng kanyang kalungkutan. Mula sa malayo ay nakita ni Shanna ang dalawa, dahil dito ay napagtanto niyang tunay ang pagmamahal ni Sing kay Gao. Humingi ng tawad si Shanna at nais niyang maging kaibigan muli si Sing. Dahil sa pagbisita ni Gao sa kanyang lumang bahay ay nalaman ni Dong na si Gao ang kanyang hinahanap. Nagduda na rin si Dong na may alam si Lian sa mga bagay na ito. Samantala ay biglaang bumisita ang ina ni sa kanyang trabaho. Nagulat ang ina ni dahil nakita niya si Zhao. Alam nito na si Zhao ay si Jiayu, isang kababata ni na may gusto sa kanya.
Nagkahiwalay ang dalawa dahil sa ibang bansa tumira si Jiao. Nakiusap si Jiao na huwag sasabihin kay Yi ang katotohanan. Plano niyang gamitin ang trabaho upang mapalapit kay Yi. Dinala ni Sing si Gao sa isang magandang parte ng lungsod upang mabawasan ang pag-aalala nito. Dito ay sinabi ni Sing kay Gao na sa tingin niya ay mabuting tao si Chen. Nang maihatid na si Sing ay pinuntahan naman ni Gao si Shanna at Qin. Nang gabing iyon ay sinamantala ni Dong na wala si Gao sa bahay at sinubukang kidnapin si Chen. Subalit nabigo sila dahil naroroon rin si Sing. Dahil sa pangyayaring ito ay nagtamo ng sugat sa ulo si Dong. May tama naman si Chen, kaya't dinala nila ito sa hospital. Hindi na alam ni Sing ang gagawin kaya't tinawagan niya si Gao upang malaman nito ang mga nangyayari. Ngunit hindi nasagot ni Gao ang kanyang cellphone dahil sa oras na iyon ay lasing na siya kasama si Shanna at Qin. Nang malasing na ay ikinuwento ni Gao kay Shanna at Qin ang malagim na sinapit ng kanyang mga magulang at kung paanong tinraidor ni Chen ang mga ito. Kinaumagahan ay nakontak na ni Sing si Gao at pumunta ang mga ito sa hospital. Nang matanggap naman ang mensahe mula kay Xing ay nagmadaling pumunta ng hospital si Yi upang alamin ang kalagayan ni Xing. Nagalit si Yi kay Gao dahil nalalagay sa panganib ang buhay ni Xing dahil sa kanya. Nagkainitan ang dalawa ngunit sumang-ayon si Xing kay Yi. Samantala ay sinamantala naman ni Qin at Shanna ang pagkakataon na nasa hospital si Chen upang buksan ang box nito. Nanatili naman sa hospital si Gao at Xing upang hindi maghinala sa kanila si Chen. Sa kabilang dako ay sinabi ni Dong kay Lian na si Xing ang dahilan kung bakit siya nasugatan. Dahil dito ay kinausap ni Lian si Yi upang makipagkita si Xing sa kanya, bagay na hindi pinayagan ni Yi. Sa tulong ni Gao at Xing ay nagawang buksan ni Shanna at Qin ang box ni Chen. Sa loob ay may nakita silang larawan at mapa. Pagkatapos nilang kunan ng larawan ay ibinalik nila ang mga ito sa box. Mula sa flashback ay makikitang kilala ni Chen ang astrologer ng tribo na si Yunhee ilang taon na ang nakakaraan. Sa mga oras na iyon ay may hinala na si Chen na iisa ang pinagmulan ni Yunhee at Xing. Kinagabihan ay pinuntahan ni Gao si Lian upang alamin ang katotohanan. Inamin ni Lian na alam niya ang totoong pagkatao ni Chen at ang mga nangyayari ngayon ay kasama sa kanyang plano. Hindi nagustuhan ni Gao ang sinabing ito ni Lian, kaya't napagsalitaan niya ito ng masama. Samantala ay nag-aalala naman si Yi sa kaligtasan ni Xing kaya't pinuntahan niya ang coffee shop ni Lian upang alamin kung ano ang kailangan nito kay Xing. Nagtalo ang dalawa at binalaan ni si Lian na kapag sinaktan nito si Xing ay ang pamilya niya ang kakalabanin nito. Umuwi naman ng bahay si Gao kung saan ay gulong-gulo ang kanyang isipan kaya't pinuntahan niya si Xing. Niyaya ni Xing si Gao na lumabas para mag-date at dinama ang pagmamahal nila sa isa't isa. Sumunod na araw ay pumunta si Yi sa kumpanya ng kanyang pamilya at inutusan ang ilang staff upang imbestigahan ang pagkatao ni Gao. Mula sa kanilang natuklasan ay isang gem hunter si Gao. Dito ay napagtanto ni Yi na maaaring interesado lamang si Gao sa gem na pagmamay-ari ni Xing. Nang makalabas ng hospital ay tiningnan ni Chen ang kanyang box at naghinala siyang may nakapagbukas nito. Nag-isip siya ng paraan upang alamin kung sino ang may gawa nito. Nang ipakita ni Shanna at Qin kay Gao ang larawan na nakuha nila sa box ni Chen, ay nakilala niyang si Yunhee ang babaeng naroroon. Naisip ni Gao na ang tribo ni Xing ay may kinalaman sa hinahanap nilang kayamanan. Nagmadaling umuwi si Gao upang siguraduhing ligtas si Xing. Pinag-iingat niya ito at sinabing sa mga oras na ito ay siya lamang ang maaari nitong pagkatiwalaan. Naputol ang kanilang pag-uusap nang yayain ni si Xing para mamundok. Habang naghihintay na dumating si Xing ay kasama ni ang kanyang assistant na si Zhou na noon ay may lihim na pagtingin pa rin kay Yi. Sinubukan ni Zhou na kunin ang atensyon ni Yi subalit hindi ito napansin niya. Sinamahan ni Gao si Xing upang makipagkita kay Yi. Nang makarating sa tagpuan ay kinausap ni si Xing sa tunay na trabaho ni Gao at sa maaaring panganib na dala nito. Subalit sumagot si Xing na may tiwala at mahal na mahal niya si Gao. Samantala ay isinagawa naman ni Chen ang kanyang plano. Sinabi niyang birthday niya kaya't inimbitahan ang grupo upang mag-celebrate. Dinala ni Chen ang larawan na nasa kanyang box at inilabas ito upang makita ni Gao. Kapag itinago ni Gao ang larawan ay sigurado siyang ayaw ni Gao na makita ito ni Xing. Ito ay dahil si Yunhee ang nasa larawan at ayaw ni Gao na malaman ni Xing ang kanyang sekreto. Tama nga ang hinala ni Chen at itinago ni Gao ang larawan. Habang pauwi na sila ay napagtanto ni Gao na sinusubukan siya ni Chen. Sinabi niya kay Xiana na dahil ipinapakita na ni Chen ang kanyang tunay na ugali ay ganun na rin ang kanyang gagawin. Makalipas ang ilang oras ay natagpuan ni Chen ang taguan ng mga gem ni Gao. Sa loob ay nakita niya ang mga ebidensya na si Gao ang anak ng kanyang kaibigan na kanyang tinraidor.
Dahil alam ni Chen na hindi siya ligtas sa bahay ni Gao ay sinubukan niyang tumakas subalit hindi siya nakalabas ng bahay. Nang gabing iyon ay pinapaamin ni Gao si Chen, ngunit pinigilan siya ni Sing. Kinaumagahan ay dinala ni Gao si Chen sa apartment ni Nakshana upang alamin ang mga sekreto nito. Dito ay nakita ni Chen na masamang magalit si Gao kaya't sinabi niya ang kanyang nalalaman. Si Chen at ama ni Gao ay gumawa ng peking gemstone at nagsinungaling na may natagpuan silang minahan nito. Nang mapansin ni Sing na nawawala si Chen ay nagdududa na rin siya kay Gao. Subalit nawala ito sa kanyang isipan dahil inimbitahan siya ni Yi at Zhao upang kumain sa labas. Dagdag pa ni Chen na ang peking gemstone na kanilang ginawa ay naisip niya dahil sa isang tunay na gem na pagmamay-ari ng noon ay girlfriend niyang si Yunhe. Iniisip rin ni Chen na si Sing ay galing rin sa pinagmulan ni Yunhe. Naniniwala si Chen na ang minahan ng gem ay matatagpuan sa tribo ni Sing. Sinubukan ni Chen na kumbinsihin si Gao na makipagtulungan sa kanya upang hanapin ang minahan ng gemstone subalit hindi pumayag si Gao. Umalis si Gao at ibinilin sa kanyang mga kaibigan na bantayan si Chen, ngunit nagawang makatakas ng matanda. Nang malaman ni Nakshana na nawawala si Chen, ay agad nila itong hinanap. Habang kumakain si Sing kasama si Zhao, at Yi ay isang tawag mula kay Chen ang kanyang natanggap. Nagsinungaling si Chen at sinabing kailangan niya ang tulong ni Sing dahil nasa panganib ito. Dahil dito ay tinawagan ni Sing si Gao upang sabihin ang nangyari kay Chen. Subalit hindi ito nasagot ni Gao dahil sa oras na yun ay kausap niya si Lian at Dong. Dito ay sinabi ni Gao kay Lian at Dong na hindi tunay ang hinahanap nilang minahan ng gem. Upang patunayan ito ay ipinakita niya sa dalawa ang design ng peking gemstone. Hindi naniwala si Lian kay Gao at inutusan niya si Dong upang hanapin si Chen. Samantala nang makarating si Xing sa lugar na sinabi ni Chen ay dumating si Xiana at Qin na noon ay hinahanap rin si Shen. Nang makita ni Chen na magkakasama sila ay sumakay na ito ng bus upang tumakas. Tinawagan ni Xiana si Gao upang sunduin ito si Xing habang hinahanap naman ni Qin kung nasaan si Chen. Samantala sa tulong ng ina ni Yi ay napapayag ni Zhou si Yi na tumuloy muna siya sa bahay ng binata. Dumating si Gao sa kinaroroonan ni Sing at sinubukan niyang ipaliwanag kay Sing na masamang tao si Chen. Dahil dito ay nag-away ang dalawa. Pinayuhan ni Xiana si Gao na sabihin kay Sing ang totoong pagkatao ni Chen, subalit hindi siya pumayag. Ito ay dahil ayaw niyang mawala ang pagka-inosente ni Sing sa ganitong mga bagay. Kinagabihan ay muling kinausap ni Gao si Xing at hinayaan ito sa kanyang paniniwala na kaibigan niya si Shen. Samantala ay nakipagkita si Chen kay Lian at Dong. Sinabi ni Chen na ang hinahanap nilang minahan ng gem ay nasa tribo ni Xing kaya't kailangan nilang makuha ang loob ni Xing. Nagplano ang tatlo kung saan ay nais nilang gamitin ang pagkakaibigan ni Chen kay Xing upang hulihin ito. Habang silang dalawa lang ang nasa bahay, ay sinamantala ng dalawa ang pagkakataon. Tinanong ni Gao si Xing kung ano ang tatlong bagay na nais niyang gawin. Sumagot si Xing na ito ay ang mag-shopping, birthday party, at ang makakita ng snow. Sa kanila namang apartment ay pinanood ni Xiana at Qin ang mga artificial na bituin. At nagkaroon rin ng pagkakataon ang dalawa na maging masaya sa piling ng isa't isa. Dahil pinagbigyan ni Gao si Xing na mag-shopping ay niyaya niya si Xiana at Zhao. Habang naghihintay naman ang mga lalaki, ay pinayuhan nila si Qin na ligawan na si Xiana. Sumunod na araw ay pinaghandaan ni Gao ang selebrasyon upang ipagdiwang ang kaarawan ni Xing. Kasama nilang nagsaya ang buong barkada. Matapos kumain ay binigyan ni Gao ng rosa si Xing, at bilang regalo ay nirecord niya ang paborito nitong kwento mula sa libro. Sa labas ay isang nakakakilig na eksena ang makikita kay Gao at Xing. Mula naman sa malayo ay pinagmamasdan ni Yi at Zhao ang magkasintahan. Sinamantala ni Zhao ang pagkakataon at hiniling na halikan siya ni bagay na hindi nito pinagbigyan. Sumunod na araw ay nalaman ni Yi na pagmamay-ari ni Zhao ang pinakamalaki niyang fan site. Hindi ito nagustuhan ni Yi dahil inaakala niyang ginagamit ni Zhao ang pagiging assistant para maging malapit sa kanya. Sinubukang magpaliwanag ni Zhao, subalit tinanggal na siya ni Yi bilang assistant. Samantala ay nalaman ni Gao na hinahanap ni Lian at Dong si Xing kaya't naisip niyang magpanggap na niloko si Xing sa pamamagitan ni Xiana. Ginagawa niya ito upang masaktan si Xing at umuwi na lamang sa kanyang tribo kung saan ay ligtas siya. Napaniwala nila si Xing kaya't umalis ito sa bahay ni Gao. Samantala, bago ito ay nakiusap si Gao kay Yi upang hanapin si Xing kapag umalis na ito ng kanyang bahay at dalhin ito sa gubat. Umalis si Yi upang hanapin si Xing subalit pinigilan siya ni Zhou na noon ay nais magpaliwanag sa tunay niyang intensyon. Sumakay ng taxi at kahit nasaktan si Zhao ay pinili niyang hanapin si Xing.
Dahil natagalan si Yi ay hindi niya naabutan si Sing. Nakita ni Chen si Sing at dinala ito sa isang safe house ni Dong habang nagpapanggap na kanyang kaibigan. Nalaman ni Gao na nawawala si Sing at maaaring mapunta ito kay Dong at Lian, kaya't hindi siya makapag-isip ng maayos. Hinanap ni Gao si Sing kung saan-saan, subalit hindi niya ito matagpuan. Nang makauwi naman ng bahay ay nais humingi ng tawad ni kay Zhou, subalit hindi niya ito mahanap. Pinuntahan ni Zhao ang ina ni Yi at sinabing handa na siyang kalimutan ang kanyang nararamdaman para kay Yi. Bago umalis ay nais ipaabot ni Zhao kay Yi ang isang note kung saan ay inamin niya ang tunay niyang pagkatao. Sa kagustuhang mahanap si Sing, ay pinasok ni Gao ang isang safe house ni Dong. Sa kasamaang palad ay wala roon si Sing. Nahuli si Gao at pinabugbog ito ni Dong sa kanyang mga tauhan. Hindi pa rin sumuko si Gao at pinuntahan niya si Lian. Nagmakaawa si Gao kay Lian na palayain na nito si Sing. Sa kabila ng pakiusap ni Gao ay hindi pumayag si Lian. Ibinigay ng ina ni Yi ang pinaabot ni Zhao at nalaman niyang si Zhao ay si Jiayu, ang kanyang kababata na gusto rin niya. Doon ay pinagsisihan ni Yi ang kanyang pagtrato kay Zhao at bumalik ang kanyang nararamdaman para dito. Nakiusap si Yi sa kanyang ina upang dalhin siya kay Zhao. Bagay na pinagbigyan naman ng kanyang ina. Nang makaalis na si Gao ay hindi mapakali si Lian at Dong. Dahil dito nagdesisyon ang dalawa upang puntahan ang safe house kung saan itinatago ni Shen Sing. Inutusan ni Lian si Chen na kunin ang lahat ng mahalagang impormasyon mula kay Xing. Pumasok si Chen kung saan ay sinabi ni Xing na dadalhin niya si Chen sa tribo. Ito ay para hindi sila mahanap ni Gao. Lumabas ang dalawa kung saan ay pinatulog ni Xing ang mga bantay na tauhan ni Lian. Agad naman nalaman ni Lian at Dong ang nangyari. Inutusan nila ang kanilang mga tauhan upang hanapin ang dalawa. Bago tuluyang umalis ay sinabi ni Xing na kailangan muna niyang kausapin si Yi. Naghanap sila ng cellphone at tinawagan ni Xing si Yi. Sa una ay hindi sinagot ni Yi ang tawag dahil sa oras na yun ay inaamin niya kay Zhao ang kanyang nararamdaman. Nang sagutin ni Yi ay nalaman niyang si Xing ang tumatawag. Humingi ng oras si Yi kay Xing dahil nais niya itong makausap sa huling pagkakataon. Ngunit imbes na puntahan si Xing ay tinawagan niya si Gao upang sabihin ang gagawin ni Xing. Sa kabila ng pagmamadali ni Gao ay hindi niya naabutan ang dalawa. Nakaalis na ang dalawa at patungo na ito sa talampas. Sa kagubatan habang patungo sa tribo ni Xing ay palihim na pinag-iisipan ni Chen kung paano niya mahahanap ang minahan ng gem. Kapag nalaman niya ang lokasyon ng tribo ay babalikan niya ito para makuha ang kayamanan. Nang makarating sa tribo ay hindi inaasahan ni Chen na ipapakulong siya ni Xing. Pinaliwanag ni Xing na tunay ang kanilang pagkakaibigan. Subalit dinala niya si Chen sa tribo dahil alam niyang may masamang plano ito kay Gao. Alam rin niyang kahit sinaktan siya ni Gao ay ginawa lamang ito upang protektahan siya. Dahil dito ay gagawin rin niya ang lahat upang protektahan si Gao. Samantala ay hindi mapakali ang tatlo dahil hindi sila nakakasiguro kung nakauwi ng ligtas si Xing o baka ay nahuli ito ni Lian at Dong. Naisip ni Lian at Dong na si Gao na lamang ang kanilang pag-asa upang mahanap ang kayamanan. Sinabi nila kay Gao na bihag nila ngayon si Xing. Dagdag pa nila na pakakawalan lamang nila si Xing kung bibigyan sila ni Gao ng mapa patungo sa tribo ni Xing. Naniwala si Gao sa dalawa at pinuntahan niya ang sinabing tagpuan ni Dong. Inatake siya ng mga tauhan ni Dong at itinali ng mga ito. Kinaumagahan ay nalaman ni Gao na nakatakas si Xing. Desperado ang dalawa na makuha ang kayamanan kaya't hinuli siya ng mga ito. Sa kabila ng pagpapahirap sa kanya, ay determinado si Gao na protektahan ang babaeng kanyang minamahal at ang tribo nito. Sinabi ni Gao kay Dong na hindi niya sasabihin kung nasaan ang tribo kahit buhay pa niya ang maging kapalit. Dahil sa narinig ay muntik ng saksakin ni Lian si Gao, buti na lamang at napigilan ito ni Dong. Napansin naman ni Qin at Xiana na nawawala si Gao kaya't hinanap nila ito. Gamit ang kaalaman ni Qin ay nahanap nila ang cellphone ni Gao sa isang abandonadong warehouse. Nakatanggap ng video call si Qin at Xiana mula kay Lian. Ipinakita ni Lian sa dalawa ang bugbog saradong si Gao. Sinabi ni Lian na pakakawalan niya lamang si Gao kung dadalhin ng dalawa sa kanya si Xing. Matapos ang usapan ay hindi malaman ng dalawa kung ano ang dapat na gawin. Nais nang puntahan ni Xiana si Gao subalit pinigilan siya ni Qin dahil lubhang mapanganib. Nagkasagutan ng dalawa kung saan ay nakapagsalita ng hindi maganda si Xiana kay Qin. Tinawag ni Xiana na duwag si Qin, ngunit kalaunan ay humingi rin ng tawad. Napagtanto ni Qin na tama ang sinabi ni Xiana at nagdesisyong maging matapang. Pinainom niya ng sleeping pills si Xiana at nilusob ng mag-isa ang warehouse upang iligtas si Gao. Nagtagumpay ang ginawa ni Qin at nailigtas niya si Gao mula sa kamay ni Dong at Lian.
Sa kasamaang palad ay nagawa ng makakuha ni Dong ng mapa patungo sa tribo ni Sing. Nagawa nilang makatakas subalit lubhang nasugatan si Qin, kaya't dinala nila ito sa hospital. Habang patungo sa emergency room ay ginamit ni Qin ang pagkakataon upang aminin ang nararamdaman para kay Xiana. Sinabi rin ni Qin kung saan matatagpuan ang mga ebidensya na maaaring ibigay sa mga pulis laban kay Dong at Lian. Dahil sa pangambang guluhin ni Dong at Lian ang tribo ni Sing ay naglakbay si Gao patungo sa tribo. Sa kabilang dako ay naglalakbay rin si Lian at Dong kasama ang kanilang mga tauhan gamit ang kanilang mapa. Nakita ng mga ito si Gao at nagdesisyong sundan na lamang ito. Habang nakakulong naman si Chen ay nakita ito ni Yunhe na dati niyang kasintahan. Napagtanto ni Yunhe na ang pagiging makasarili ni Chen ang nagdala sa kanya sa tribo. Nagdesisyon si Yunhe na parusahan si Chen ng kamatayan, ngunit pinigilan ito ni Sing. Dahil sa nangyari ay humingi ng paumanhin si Chen at binalaan ang buong tribo sa paparating na mga kalaban. Nang malaman ito ay dinala ni Yunhe ang buong tribo sa isang lugar kung saan ay ligtas sila. Nakita ni Sing si Gao at niyakap niya ito ng mahigpit. Humingi ng tawad si Chen kay Gao subalit sinabi nitong hindi lahat ng pagkakamali ni Chen ay kaya niyang palagpasin. Natagpuan naman ni Dong ang tribo sa pamamagitan ng pagsunod kay Gao. Bumalik si Dong kay Lian at kanyang mga tauhan. Maya-maya ay dumating si Lian at Dong sa tribo. Inutusan ni Lian si Sing na dalhin sila sa minahan ng gem, ngunit hindi pumayag si Sing. Dahil dito ay nagkaroon ng labanan sa dalawang panig. Biglang bumunot ng baril si Dong at sinabing papatayin niya si Gao at Sing kung hindi ituturo sa kanila ang kayamanan. Narinig ni Yunhe ang ingay ng labanan, kaya't bumalik siya upang iligtas si Sing. Nakita ni Yunhe na tinutukan ni Dong si Gao at Sing ng baril kaya't ginamit niya ang kanyang armas. Dahil dito ay binaril ni Dong si Gao at Sing nang biglang humarang si Chen. Pumayag si Sing na dalhin ang mga ito sa minahan ng gem, ngunit nais lamang niyang iligaw ang mga ito. Napagtanto ni Lian at Dong na niloloko lamang sila ni Sing kaya't nagkaroon muli ng labanan. Sa oras na iyon ay dumating ang mga pulis kasama si Xiana at Qin. Hinuli ng mga ito si Lian at Dong kasama ang kanilang mga tauhan. Nang matapos ang lahat at nagkaroon ng kapayapaan, ay ipinagluksa nila ang pagkawala ni Chen. Makalipas ang maraming taon ay iniwan ng tatlo ang gem hunting industry. Si Qin ay isa ng ganap na professional gamer. Si Xiana naman ay pinagtuunan ng atensyon ang pangarap niyang maging author at ngayon ay kasal na sila ni Qin. Samantala ay tuluyan ng sumama si Sing kay Gao. Nag-training siya at naging parte ng first aid team. Sa kabilang dako ay napagtanto naman ni na mahal pa rin niya si Zhou. Hiningi niya ang tulong ng grupo upang bumalik sa kanya si Zhou. Kinidnap nila si Zhou at dinala ito kay Ye. Nais ni na maging memorable ang kanyang proposal, kaya't isinabay niya ito sa pagbubukas ng cake store na pangarap nila noon ni Zhou. Sa huli ay tinanggap ni Zhou ang pagmamahal ni Ye. Sa beach ay nag-propose si Gao kay Sing kaya't pumayag itong muli ay magpakasal sila. Upang mag-celebrate ay sinamahan si Gao at Sing ng dalawa pang magsyota. Nagtapos ang series habang sumasayaw ang grupo upang ipagdiwang ang tagumpay nila sa pag-ibig.